Breaking news! Nako, binuking po ni Senator Rodante Marcoleta na tila yata dito nagpapakalat ng fake news dito sa pagsasabing nahuli daw si Saldico o na-aresto. No? Ang lakas pa ng tangge nung isa dyan na palingkera na sinabi niya, hindi naman daw sinabi ng Pangulo na arestado ay inaresto, kundi inahuli. Alam naman natin, sinabi ko di ba nakaraang vlog natin, hindi naman kasalanan nito ni Pangulo. Dahil si Pangulo naman, hindi naman ito direkta nagsasabi sa kanya na sinesearch niya talaga na nahuli si Saldi, hindi. Sinasabi rin sa kanya to. Ang dito, yung may kapabayaan maari, yung nagsabi sa kanya, ayaw mo pa nun. Ha? May mga ako na nga nagsasabi, kami na nga nagsasabi ni Senator Marcoleta, wala namang kasalanan ng Pangulo dito. Ayaw mo pa nun. Gusto mo pa talaga, yung pagkukulang nyo talaga, ayaw pa talaga hingi ng sorry. No? Ang titindi ng mga to, no? Taxpayer nagbabayad sa inyo, ha? Pag nagkamali kayo, say sorry lang. Hindi naman nyo sinasadya magpakalat ng fake news eh. Although yung iba talagang vlogger, sinasadya magpakalat ng fake news. Eto, justify naman itong ginawa ng Pangulo eh. Kinupuri ko kayo Pero man lang sana, bigyan nyo naman ng konting kahihin yung sarili nyo na umami naman kayo minsan sa pagkakamali nyo. Say sorry! Nagkamali ako nagkamali kami na i-post namin na huli si Saldi. Ano ba talaga? Di ba? Dapat gawin na lang kung may mga intrigang ganun Di ba? Eto, sabi ni Harry Roque post niya, fugitive ex-Ako Bicol Rep Saldico arrested in Prague, held in Czech Republic. Ayan post ng Presidential Communication Office Ibig ba sabihin, Claire, iba to sa sinabi mo, iba to? Magkaiba to? Sabihin mo kung magkaiba para tanggap na namin. Kung magkaiba to, di okay. At least alam namin. Di ba? Pero kung itatanggi mo yung harap-harapan namin, hindi naman yata maganda. Nahuli na nga, itatanggi mo pa. Hindi ba? Sabihin mo lang kung talagang fake news yan o hindi nagkamali kayo o hindi naman sinasadya na magka-fake news. Ayan sasabi ko sa inyo. Di buwabad din sa inyo. Sabi ko siya, di ba? Ang isang bagay po kasi na kahit anong sabihin mong totoo, nagiging fake news yan, depende sa paniniwala ng tao. Halimbawa ako, sabihin ko, kulay itim yung kalabaw. Tama, kulay itim naman talaga, no? Nung nakarating sa kabilang baryo, sinabihan akong fake news si Munting Kaalaman, hindi kulay itim yung kalabaw, kulay pink. Anong katibayan mong kulay pink yon? Ayaw nila ilabas. Basta sinabi nilang fake news ako kasi ang kalabaw daw kulay pink. Ganon. Magiging fake news ka na. Pero ang masama nun, hindi nila pinakita yung kulay pink na kalabaw, kung may pink na kalabaw. Ganon din nangyayari nakaraan. Na sinasabi ng taong bayan, kung talagang walang sakit si ganito, ipakita medical. Ayaw. Sabi niya malalaman mo fake news ang isang bagay kapag nagpakita ka ng isang bagay na totoo. Diba sabi ko nga, ito. Paano malaman fake to? Pag pinakita mo sa akin kung ano yung tunay. Tama? Pero habang hindi mo pinapakita sa akin ang tunay nito at sasabihin mong fake ito, ay hindi ako maniniwala sa'yo. Ito paniniwala ko, tunay to Gets nyo ba? Diba? Okay, ito si Senator Marcoleta, makakapanayam dito po sa Net25. Nako, may pahiya dito. Yung secretary yata, pahiya po yata dito. Para tila yata may gumagala pa ata Gumagala pa ata dun sa Europe. Masarap daw kasi spring ngayon sa Europe Uy, ang sarap ng spring Pagkatapos ng taglagas makikita mo talaga payapa para ka nasa Europe di ba? Pag sinabing Europe, talaga makikita mo yung bango ng pakakapaligiran, yung halimuyak na mga nasa hangin, di ba? Namamasyal daw ata yung sekretary ng DOJ. Di ba? Ito, painggan po natin si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang pahayag at masayang booking yan dito sa Net25. Abang mainit nating issue ngayon na Nelson? Ang isa sa pinakamainit at pinag-uusapan ngayon, Sir Jen, ay yung di umano ay pagka-aresto kay Saldico. Naresto ba? Ang balita, noong mga nakakaraan ay sinabi na si Saldico ay nasa, pumasok sa teritoryo ng Czech Galing Republic. Germany, pumunta ng Czech Republic. Wala siyang dokumento. Meron daw problema sa kanyang documents, immigration documents. Travel document. So, ang sabi ay inaresto siya. Pero ang paglilinaw naman ng Department of Justice, kung hindi ako nagkakamali ngayong araw ito no? Yung statement. Tama. Hindi daw dapat ang tawag ay aresto dahil technically ay Hindi nagsabi. Ito sinabi. Kaya Presidential Communication Office. Balikan niyo si Harry Roque. Si Harry Roque una nagsabi na fake news. Wala naniwala kay Harry Roque. Sino ba maniniwala kay Harry Roque? Siya sabi ng iba. Sino? Hindi porket ang tao, nagalit kayo,
At hindi porket tao ayaw nyo, hindi nyo paniniwalaan. Yan ang wala kayo sa katwiran. Yeah? Yan ang hirap sa mundong ito eh. Yung mga taong ayaw nila, hindi nila paniniwalaan. Pero minsan, yung taong ayaw nyo, yung pa yung hinahanap ng iba para paniwalaan. Ano po pwedeng arestuhin? Ang si Saldico dahil wala siyang kaso dun sa check. Ang tama daw gamitin ay parang hinold siya dahil nga dun sa immigration. Kasi ang sabi kasi ng Pangulo, nahuli na. Sinabi yan eh, sa Facebook page niya ng verified eh, nahuli na. Okay, sana ko sabihin nahuli si Saldi. Ibig sabihin, in general yung term mo, nahuli si Saldi. Ba't nahuli? Eh, kulang sa ata sa passport. Pero nahuli na. Parang iba kasi ang dating eh. Di ba? Parang iba gustong patunugin eh, na ikaw nakaw. Parang gano'n, di ba? Hinold. Oo, Hindi, parang ilang araw na siya. Bagaman din naman siyasadya ng Pangulo siguro. Parang nahulog niya. Maaari siyang pakawalan anytime, parang gano'n. Oo. Ano bang legal terms doon, Sen? Ano ba dapat talaga? Hindi, bakit ka hinold kung wala ka namang problema? Yun lang siguro chinecheck sir yung documents. Check ka lang, i-hold ka. Ako naman minsan din napunta ako ng Amerika. Paano naman itong mga kasama ko rin, kung ano yata yung Dala-dala. dala-dala. Oo. Dala na Oo, tsaka yung isa sa pagpunta ko ng Amerika. Alam mo, pagka alis ka na, meron kang departure yung yung certificate, slip eh. Opo. Kailangan iwanan mo yun, kailangan ibigay mo yun, tapos may pipirmahan sila. Hindi ko yata naibigay yun. Kaya pagpunta ko uli, nakita nila, May record. hindi ka naman umuwi, ba't nakabalik ka? Ayun. Ganun po. Oo, inold mo na ng konti. Ginanong ko nalungkot ko. Ito yung hindi, nakalimutan mo. Sige. Ganun lang naman eh. A few minutes. Oo. A few minutes lang. Pero, Wari ko, may nagdaldal dyan, dyan sa BBM. Hindi ka namin hinihinalang fake news ka. Pero sa post mo, maaaring ma-fake news ka nga. Pero alam namin di mo kasalanan yan. Sige hinaan namin yan May mga traidor ata dyan sa paligid mo na pinapahama ka na. Kasi alam 2 years ka na lang. Malay mo, yung palingkira dyan, ingatan mo yan. Baka naman kasi pinagkakatiwalaan mo yan, winawasa ka niya unti-unti. Alam mo bakit? Ginagalit mga sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng mga salita niya, sa mga vlog niya. Hindi ko mabagitin kung sino, alam niyo na kung sino yun. Nagbablog siya, ginagalit niya sambayan ng Pilipino, alam niya, ang puputokan ng Pilipino, kayo po, Mr. President. Ang nasisira image nyo, ang Marcos ang nasisira image. Di ba? Kaya yung tao na yan, may mga tao dyan sa paligid mo, sinisira kayo. Palihim na kumakapit sa Pinklawan. Para pagdating ng Pinklawan term, pagdating ng 2028, wala na kayo sa termino, lahat ng kakampi nyo po sa paligid nyo, maaari tumakbo sa Pinklawan. At sila, welcome sa Pinklawan kasi sirang-sira kayo. Ang sumira po sa inyo, sarili nyong tauhan. Ganyan po, ingat lang po kayo sa mga tauhan yung kinukuha. Baka yan po ang dahilan ba't nasisira kayo. Ano ko lang yan, payo ko po lang sa inyo, Mr. Pangulo. Wala akong binabagi kung sino pangalan na sumisira sa inyo. Kayo na lang po bahala mag-imagine kung sino yun. may i-hold ka ba ng... Ganito kasi yun, Opo. Ang narinig ko kasi mula kay Pangulo na nahuli na si Saldico. Ayun nga po. At minanduhan ko ang DOJ at ang kung sino-sino pa para makipag-alaman sa gobyerno ng Czech Republic. Opo. Di ba? Ang pagkakaintindi ko na-aresto yung tao. Pero nag-iisip ako din, Nelson, paano nangyari yun? Kasi, alam mo, meron tayong Geneva Convention. Okay. Yung Geneva Convention ay nagsasabi na kapag ang isang Pilipino ay naaresto sa ibang bansa, natitrigger mo yung requirement ng consular notification process. Automatic po yun. Automatic yun. Automatic na natitrigger yun. Opo. Consular notification process. Anong nilalaman nun? Mhm. Anong detalye ang kasangkot doon? Opo. Ang detalye includes the identity of the arrested or detained person. Okay. It also includes the circumstances of the arrest or the detention. Doon nga, kung ano yung nangyari. No? Mhm. And then, ini-specify doon kung sinong court or police station or detention facility that holds that person Opo. in that state. Ang maganda kay Senator Marcoleta, pinapaliwanag niya, hindi siya nandadaya ng tao, hindi siya nanlilin lang,
Yung iba ayaw ipaliwanag eh. Katulad nung nangyaring transaction ni Sarah. Ba't di pinapaliwanag ng mga eksperto? Di ba? Na transaction yun, di naman talaga pera yun ang kabuuan ni Sarah. Di ba? Okay. And the next steps that will be taken by that state in regard to this incident. Ngayon, Opo. yung detalye na yon, makukuha mo yon doon sa SEC Republic Embassy dito. Okay. Yung kanilang embahada sa Pilipinas. Oo. Opo. Oo. Ngayon, ito yung pinag-iisipan ko eh. Bakit ka pupunta doon? Meron naman silang embassy rito. Ba't ka pupunta doon? Ang lapit-lapit ng embassy dito. Baka gusto mong mamasyal. Oo. Baka lang nga sabi ni Senator Marcoleta. Pupunta po yung mismong DOJ secretary na atin. Kaya nga, ngayon nag-iisip lang naman ako kasi Opo. hindi ko ma-relate eh. Parang, teka muna, gagamit ka ba ng pera ng bayan? Ang layo yata, magkano mo pamasahe ron? So, Pangalawa. ibig ko sabihin, Sen, dito pa lang sa embahada ng SEC na nasa Pilipinas, pwede na natin makuha kung talagang Yes, Jen. hinold siya doon sa SEC. At sa pagsabi mo na hinuli si Saldico, bla bla bla, Ayun. kailangan i-publish mo yung summary ng consular notification process. Meron yun eh. Oo. Sa mga tweet, hindi ka dapat pumunta doon. Baka kung sino lang ang nagbulong sa kanya eh. Oo. Para lang makapunta. Ito, hinuha ko lang Tama si Senator Marcoleta. Kaya sa'yo, Junior, baka may traitor sa paligid mo na pinapahama ka na kasi 2 years ka na lang. Ingat ho kayo, Junior. Ha? Baka ipinapahama ka na ng mga kasamahan mo dyan. Ibinebenta ka na sa Pinklawan, ibinebenta ka sa mga hindi naman sa DDS, kalaban nila yan eh. Di ba? Yan ang suggestion ko lang ha. Concern lang ako sa inyo, Mr. Pangulo. Ha? Opo. Kasi, bakit ako pupunta doon kung makukuha ko naman dito? Oo nga po. Oo, Di ba? hindi tayo na yun. Sabi nga, bakit ka patatayo kung makukuha mo naman ang popo? Opo. Nelson, At saka- sagutin mo yun. Ano lang yun naman eh. Oo. Logic Analogy. ito eh. Opo. Logic ito. At hindi nila sa visas pwede, wala na yung notification. Kinontra, hindi. Yung notification process, yung automatic release ng notification process, ay pinagtibay ng International Court of Justice sa maraming kaso. Yung pala, oho. Alam mo kung ano yung International Court of Justice? Ano po siya? Ito yung principal legal organ ng United Nations. Ayun. Ngayon, kung sino man yung bumulong kay Pangulong Marcos Oho. na hindi naman base Grabe, may nagpahamak sa'yo. doon sa consular notification process, Ayun. medyo problematic yun. May problema siya nagpadala. ng Ngayon, impormasyon. bakit ka pumunta doon? Samantalang ma-check mo dito kung talagang dito Oo. kung dito bumase. Kasi Opo. nagtataka ko, ba't hindi nyo pinablish yung summary? Ayun nga po. Kaya tama yung hinahanap din namin. Wala Ngayon, kang picture. Wala lahat. Ibig sabihin, hindi totoo. Oho. Marites yung nakuha ni President Marcos. Oho. Ngayon, yung Marites na yun, pumunta sa Europe. Alam mo kung anong panahon ngayon sa Europe? Marites. Nagpunta sa Europe. Sino yung Marites na yun? Pinahamak ba? Ano ba? Napakaganda ng pa. Ganon? Kung ikaw ay nanliligaw, Opo. Nelson, Ito O kaya- pala ito. o kaya yung kasama mo, kasama mo, Opo. lalo mapapamahal sa iyo ang kasama mo eh. Naku, i-schedule ko na siya. Tama-tama. Binigyan ko sila ID. Isip-isipin mo, ngayon ay spring. Alam mo yung spring? Ang ganda niya eh. Yung paglipas ng taglagas. Ganyan eh. Kasi yung mga bansang yan, tayo kasi hindi natin alam ang taglagas sa kaya spring eh. Yes po. Meron lang tayong tagulan at taginit. Yes, Kamo oo. ngayon, taginit tayo. Pag susunod, uulanin tayo. Yan. Doon meron taglagas. Autumn. Yes. Nakita mo yung autumn leaves, ano? Yes po. Pagkatapos nun, spring. Naku, sisibol naman ng unti-unti mga ano. Ay, kung ikaw ay nanliligaw, Naku. mapapasagot mo yung babae, hindi dahil sa ganda mo lalaki. Dahil sa gusto ka, Dahil sa kagandahan ng klima, yung lugar. Ibig nyo pala sabihin, yung sekretary na pumunta doon, may nililigawan. May nang gusto pala ba si Senator Marcoleta na intindihan ko eh. Yun ba yun?
Inutulan po ba si BBM para makapunta sa Europe? Chore lang yan ha. Romantic? Super, yun ang super Talaga? romantic. Wala ko naman. Ngayon, bakit natin sinasabi? Ba't ka pumunta? Iba yung may dalang babae. Hindi dahil sa medala. Bakit ka pupunta ron? Sabi ko nga sa'yo, embahada ng Czech Republic, nandito rin eh. Oo, tama. Nakuha mo ibig ko sabihin? Kaya para sa akin, may pagdududa ako. Nasasabi ko ito, binabase ko sa pagkakaalam ko sa mga tuntunin. Di ba? So hindi pwedeng tumanggi. Sabi ng Sheikh, hindi, ayaw na may bigay ang impormasyon na ito. Hindi na po na pwede. yun. Sabi niya, wala. Ibig sabihin, walang na-aresto, walang nahuli, walang nakadetain. Yun na ibig sabihin. Kasi simple-simple naman nun eh. Walang notice. Wala ah. Walang nahuli, walang nahuli, walang na-detain. Nasa na tayo? Punta doon. Samantalang ma-check mo dito, kung talagang dito kung dito mo, yung notification process, yung automatic, Ayun. ngayon, kung sino man yung bumulong kay Pangulo, Yung hinahanap din namin, wala ngayon, kang picture, wala lahat. ibig sabihin, hindi totoo. Oo. Marites yung nakuha ni President Marcos. Oo. Ngayon, yung Marites na yun, pumunta sa Europe. Alam mo kung anong panahon ngayon sa Europe? Noong spring. Umulit. Sandali lang ha. Sisipin Hanapin naman. ko, umulit. Sa pagkakaalam ko sa mga tuntunin. Di ba? So hindi pwedeng tumanggi. Sabi ng Sheikh, hindi, ayaw na may bigay ang impormasyon na ito. Hindi na po na pwede. yun. Sabi niya, wala. Ibig sabihin, walang na-aresto, walang nahuli. Wala talaga nahuli pala. Di ba? Wala na-aresto. Fake news pala. Kaya anti-palengkera, ha? Sabihin mo man ang sabi niya kasi, hindi naman daw sinabi ng Pangulo na aresto kundi nahuli. Eh kahit na ma-aresto nahuli, fake news eh. Walang nakadetain. Walang nakadetain. Kasi simple naman nun eh. Walang notice. Oo. Consular notification process. Memorize mo yun, Nelson. Para sa Consular ganun. notification process. Oo. Yes, sir. CNP. Kasi po, hanggang ngayon, pati yung Czech government, yung kanilang justice doon, Meron na yata nagsabi, wala naman daw nakakulong, wala naman daw nahuli. wala nga po eh. Nilinaw lang na hindi daw aresto dapat. Yun ang sinasabi Pasensya na kayo, medyo umulit yung video pero andyan na ulit. Nakabalik na tayo ulit. ko eh. Ngayon, nagdi-debate na kayo doon sa mga naunang mga pahayag ninyo. Maring walang kasalanan si President Marcos dito. Kung sino man yung nagsuplong. Mr. President ha, yung stand namin, maaaring wala kang kasalanan. Hindi namin tinatanggap kasi hindi mo naman talaga sinadya na magka-fake news. Pero sana tanggapin nyo naman. Wag na kontrahin ng palengkera dyan na todo deny pa. Say sorry na lang, nagkamali po aayusin po namin ng ganyan. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, kapaimbabawan kasi nangyayari. Huli kayo ng huli ng mga taong ayaw nyo, kayo pala nagagawa nyo sa hindi nyo sinasadya. Yan sabi ko sa inyo, bilog ang mundo. May mga pagkakataon na ayaw nyo sa mga fake news, pero may mga pagkakataon na nagagawa nyo rin. Hindi ba? Kaya wag balat sibuyas sa susunod. Kung maging kritiko kayo, wag nyo balat sibuyas. Kung talaga wala kayo tiyatago, may kritiko, gusto imbestigahan kayo, paimbestigahan nyo. Di ba? Ganun lang yun. Tama ba, Mr. Pangulo? Nasasabi nyo, mahiya naman kayo? Di ba? Kaya nakikipag-cooperate kami sa inyo na sa mahiya naman kayo, nandun yung saitang read between the line na tumulong. Eto, tumutulong kami, matugi. Sa anong parang kami tumutulong? Ako, sa paraang kinukulit ko na sana mag-imbestiga ka, Pinky. Tama, di ba? Hindi man yung bumulong na gusto niya sigurong pumunta sa Europe dahil nga ang panahon na yun ay talagang nakabibighani. Akalain mo, Nelson, mapapasagot mo yung girlfriend mo hindi dahil sa ganda lalaki mo. Ganun ba? Sa ganda ng may tama-tama, Sen. Mag-isilip pa mag-ano ako. Anniversary ng kasal. Gayayay ko sa Europe. Sige pa. Pumunta sa Europe. Japan na lang. Halimbawa, kalilipas lang ng Sakura. Sakura. Ay, maganda. Isip-isip mo, dadalhin mo doon eh. Nandun ka sa ilalim ng mga puno na sakura na pumaalimbuka yung Yung mga bulaklak. yung mga bulaklak na kulay lila. Lila ba yun o pink? Parang ganun po, nag-aaral ng kulay eh. Pero teka mo, dahil sa may in love yung babae. Sa lugar, sa panahon, sa klima, sa kanyang nararamdaman. Kayo lang dalawa, ikaw na pagtuunan ng pansin. Oo, kasi nandun ka. Sa inyo, sa gusto, nasagot ka eh. May visa pa doon? May visa pa doon? Meron eh.
Yun ang Madali lang. Pero po na, teka muna. Ali kong visa, sabi na kapapaka, ali kong visa, Sen. Sino lang ba ang may pwedeng mag-inquire dun sa embassy tungkol dun sa sinasabi niyo na certification? Hindi ba siya pwede pumunta ron? Di, pumunta na po siya mismo ng check eh. Yung si Hindi DOJ nga. Secretary. Dito nga makukuha mo na eh. Pwede? Yung pala punta ka lang pala sa lugar ng embassy sa Pilipinas, sa Czech Republic, makukuha mo ng impormasyon Ba't pupunta ka pang Europe? Anong gusto mo? Sayang gasolina ngayon, ang mahal-mahal, tama si Harry Roque. Ilang kayo pupunta dyan? Naka-executive ano pa kayo dyan? Airplane kayo dyan? Magkano sa natural, 200,000 yata ang pamasahe dyan. Ha? Kayo, executive kayo, baka nasa 500,000 pamasahe isang tao. Pupunta kayo dyan, maramihan kayo. Hindi kayo pupunta dyan, isang tao lang. Pupunta yung assistant secretary dyan, kasama ibang tao, yung camera na pupunta dyan. Ang laki ng gastos ng gobyerno. Mahal ang pamasahe kasi sa airplane, yung gas. Mahal ang ticket. Magkano gagastosin dyan? Gagastos dyan ng mga more than 10 million, hindi ko alam, 15 million. Sayang na naman ang pera ng gobyerno. Pera namin yung pinamamasahe dyan. Baka kami ni Jeff pumunta sa... Tatanungin niya, sabi kasi may narinig kami na nahuli, na denied, blah, blah, blah. Can you please show us the notification process? Kasi automatic yun Sabi ko nga sa'yo kanina, mati-trigger yun It's automatic. Sasabihin na, teka kayo, sandali, give us 5 minutes. Ando na. Check lang pala nila. There is nothing here. What is his name? Saldico, Eli Saldico, a former representative of the House, lower house. It's not here, sir. Wala. Can you please recheck? Wala sa record. Ano? Yes, sir. Nothing. Hindi wala. Ba't ka pupunta ron? Yan ang ibig ko sabihin. So dapat yun muna ang first Di may isip mo talaga, spring. Tingnan mo muna. Maisip mo talaga spring. Wow, gala to. Di ba? So, meron lang pinapunta ron para samantalahin yung... Para gusto sabihin ni Senator Marcoleta, bakit ka gumagala sa Europe? Sinasabi yun. Ako, dahil nga sa, hindi ko nga masyadong mapiho Opo. na talagang tama yung ibinulong sa Pangulo, baka gawa-gawa niya lang. Kasi may proseso nga Kung alam nila yung proseso. Ang bigat ng Pangulo, painggan niyo po si Marcoleta, si Senator Marcoleta. Hindi naman kayo naaway ni Senator Marcoleta May ibig sabihin lang siya sa mga sinasabi niya. Parang gusto palabasin dito, read between the line po, may mga tauhan po kayo na napapahama kayo. Hindi lang po sa unang pagkakataon to, sa maraming pagkakataon na po. Pati yung palengkera po ng Malacanang dyan sa inyo po, ang daldal po, pinapahamak po kayo, napapasama po image nyo. Yun lang ho yun. Yun lang ho yun. Yeah. Posible naman hindi nila alam yun. Baka mag-text lang sa kanila. Pagkatapos, alam mo naman, ang ganda ng AI ngayon. Meron nga ako nakitang AI dalawang pulis nakaganon si Saldico Huli na. Pina-check ko sa SOCMED ko. Teka muna nga, totoo ba ito? Arrested ka talaga. Alam mo, kasama ko doon sa makasaysayang bridge na imposible na parang akala mo ng background na historical pa. Alam mo, in 3 seconds, sumagot yung SOCMED. Sir, AI po baka ako ganun ang nakita. Hindi, pero ako naman, sir, bilang... Hindi, baka ganun nakita, akala. Ang masama nito, baka nakita ni Senator Marcoleta na nahuli si Saldi, baka AI talaga. Ito, chorya lang to. Hindi ko sinabi na nakita niya. Ang masama nito, talaga nakita nung DOJ, ewan ko sinong kadikit ni BBM dyan. O sir, nahuli po si Saldi, ito po. Nabiktima ng AI. Masama nun, yung nalaman man ng huli, pucha, AI pala. Patay, na-announce na ng Pangulo. Hoy, gumawa ka ng paraan, pumunta ka ng Europe. Sabi mo, gumawa ka ng paraan, huli mo, hanapin mo si Saldi doon. Basta pumunta ka, magsama ka, kwari, formal lang tayo, busy, formal, official, official, ka. Sa official, pag alis, official na basta official to na naaalis ka punta Europe. Gawa mo ng paraan. Langya ka. Nabiktima tayo ng AI. Masama baka AI. Nakapanood ng AI. Ako po, Diyos ko po. Yan ang sabi ko sa inyo. Pangulo ng ating bansa at para i-announce ko itong bagay na ito. Anong malay ko naman, bakit? Sa tatanungin ko pa siya, secretary ko siya o sino man yun.
Siyempre ako, naniniwala ako doon. Alter ego ko to eh. So, ibig Kasi sabihin, pag sinabi kong, oh. totoo ba yan? Eh baka mamaya, ikaw na, Mr. So, President. ibig gagawin- sabihin, hindi isang pangkaraniwang tao nagparating nito kay Pangulong Bongbong Hindi para pang, i-announce niya. maaari ring hindi pang karaniwang AI. Tama. Tama, totoo yun. Baka talaga, may nakita silang AI, tapos sinabi, talaga si Saldi to nahuli na. Di ba? Maari. Oh, Kasi disgrasya. lalo na yung magagaling talaga. Opo. Ay mapaghihinalaan mong totoo talaga eh. Hindi, pero ako naman, sir, kahit pa sabihin yung AI yan, pwede ko kasi ikaw, gaya nga, no? Hindi ko Hindi sinasabing AI. Opo. Ang sinasabi ko, baka yung mga ganun ang napagbasihan nila. Aha. Kasi ang sinasabi ko sa iyo, para lang matukoy mo na totoo ito, yung notification Eh, yun process, na po pinakamabuting kaparaanan. Geneva Convention yun, Oo. lahat ng bansa napapasakop doon Oo. sa proseso na yun. Kung naiintindi nila yung pinag-uusapan natin. At kung may ganun mga proseso sen, kahit padala ako ng AI, i-check mo nga doon. Kung ako na siyempre, halimbawa ako na, i-check mo nga kung may record agad. So, yun bago ang may announce gagawin mo ito. kasi alam mo yun eh. Yes Mm. po. Ang problema, baka hindi mo alam yun. Nagkagulo-gulo na. Hindi alam. Ayun. So, sabi naman siguro, teka muna, kahit na mali ito, spring doon eh. Oo, naman. Wait, teka, kahit mali ito. Tagala tayo. Spring yun eh. Kulang ang 1 week doon. Sarap ng buhay mo. Uwi ka, Mayo na. Yeah? Pag ayutusan ako, di pupunta ako doon. Ganun ba? Inutusan ka ba? Pero Sen, ito ba it doesn't matter kung ano ang dokumentong ipinapakita ni Saldico. For example, kasi ang sabi may passport siya ng ano ba yan? Oo. Portugal daw. Portugal eh. Oo. Wala na sa point ng pinag-uusapan natin ito. Tama. Talaga bang hinuli, talaga bang inaresto, talaga bang dinetain? Malinaw ng parang wala. Sabi ko nga sa inyo, kung talagang yung ulat na yon ay nakabase sa notification, consular notification, pinablish dapat natin yung summary nun, at least alam natin. Oo At nga. least yung media, Opo. sa magitan ng tagapagsalita ng Pangulo, kung sino man yun. Oho. Ito po ang nangyari. Base po ito sa constitutional process. Ito po yung detalye, bla bla bla. O edi alam natin totoo yun. Yun Bakit pala. hindi ganun ang pinag-umpisahan? Oho. Kumbaga sa... Baka naniwala sila talaga sa AI. Ibig sabihin pala, kung totoo to, baka naniwala kayo sa AI. Pag nakita nyo pala si Senator Marcoleta at si Saldi gumawa ng AI, baka paniwalaan nyo kasama ni Senator Marcoleta ang si Saldi. Di ba? Ano na yan ang hirap para paranoid na kayo kasi sa mga DDS. Kakaisip nyo paano pabagsakin ng DDS, naniniwala na kayo kung saan, kung ano-ano, nabibiktima kayo ng sarili nyo. Yeah? Isang pagkariwan na yung police report, mayroon kang initial police report. At saka May blatter. May blatter Kasi may record pala eh. Ito pala, yung po, naka-blatter dito. Ano pa ang detalye niyan? Tsaka mo ngayon susunod yung Sige, tapusin na natin yan. Ano pa ang pag-uusapan natin? Pero teka lang, sir, ihabol ko. Paano kung baka naman kasi nga ginamit yung passport ay Ulit Portugal? eh. Listen, kasi hindi nakarakan ng Pilipino. Ang ginamit niyang Baka dokumento. ginamit yung dokumento ay Portugal. O kaya ibang So, ang ino-notify ay yung Portugal embassy o kaya yung Philippines. Spain. Pwede ba yun? Kaya nga, kung hawak niyang, kung ang hawak niyang passport ay Portugal, Halimbawa po. edi ang Portugal ang ang ninotify niya. niya. Oo. Kaya nga po, baka kaya hindi Pero at natin least- mag-check sa Pilipinas sapagkat nag-notify sa Portugal o kaya doon sa Espanya. Oo, Hindi kaya nang notify, alam nila Pilipino yun. Hindi notify din ang Pilipino. so no-notify din. Magkakaalaman naman eh. At saka hindi karaniwang tao si Saldico. Kasi sasabihin ng Portugal, special ano lang ito, nabigyan na, pero Pilipino ito, notify mo yung Pilipinas. Ayun, ganun pala kadali. Ang dali naman ngayon eh. Ikaw ba naman? Secretary Bida, wag na kayong tumuloy ng check. Alam nyo, Imposible yan. Spring doon ang sarap eh. pinahihirap nyo lang eh. Pumunta muna sa embassy. Katulad ng blood control investigation na yan. Sa nang hinayang, Pinipilit na pinahihirap lang eh. Napakasimple lang, tuntunin yan eh. nang hinayang ako bigla sa bagyo ituloy yan. Kasi meron na ako pinapupunta ako ng himpilan eh. Talagang binabalik sa spring eh, no? Pinapupunta na po ako doon eh. Para Hanapin daw alamin yung si Saldi ko eh. Totoo eh. Nang himpilan. Opo, oo. Alamin daw. Checking ko mamaya kung talaga pinapupunta ka. Hindi kasi kayo nakita ko naman, pag nataluwi ba't ng paksasen, nakita ko si Congressman Pido Garbin. Si Kong Pido pala. Nakita mo saan? Hindi, na ini-interview.
ini-interview si Kong Pido. Sabi ni Kong Pido, nagkataon naman daw, yung kanyang chief of staff pala nasa Madrid. Okay. Yung palang Madrid, parang maikli lang, malapit lang Malapit pala. lang, oo. Within 1 hour, nandun siya sa Czech. Mm-mm. Pinapunta daw niya yung kanyang chief of staff. I-check mo nga kung totoo ito. Wala daw nakuha. Hindi naman magkalapit yun, ikaw naman. Hindi, naka-aeroplano lang. Sa aeroplano, mga 1 hour na aeroplano na po. Hindi malapit yun. Talagang hindi mo maiisa si Senator Marcoleta, no? Kahit sa kwentong normal lang, no? Ang galing nitong taong to, hindi mo maiisa nito. Ganun lang ka, bilis. Detalyado Opo, mag-isip. lilipat ka ng Mediterranean Sea. Opo. Kaya sabi daw kayo ng chief of staff, sabi, boss, walang record eh. Hindi namin Oh, matagpuan. pero yung sabi-sabi pa rin yun. Opo, Ang tama sinasabi ko sa iyo, Ito official. yung consular notification, official yun. Yan. Para sa ganun, walang puwang yung pagkakamali at Oo. pag-aalinlangan. Ay, Palaging nakasentro tayo sa totoo. ganun lang pala ang hirap na hirap kami noong nakaraan. Paano nga? Kasi naghahanap pa kami ng proof of flight ni Nelson eh. Lunes pa kasi, biyernes lang ako makakarating dito na Yun lang lang nila. ako. Di mo lang ako tinext. Di sana nasabi ko sa'yo. Sabi ko, ito, ang hinahanap namin, picture man lamang, proof of flight. Hindi mo ba nakita? Walang ganun. Wala Kasi po nga eh. wala eh. Yun. Wala yung notice. Ganun lang pala kadali. Ang sabi niyo nga, Sen, kung talagang gagawin pala proseso, napakadali. Mhm. Kagaya din ng Tingin proseso. ko baka AI lang nakita nila. Kaya ang hirap niyan. Kung nag-post pala ng AI sa si Senator Marcoleta, si Saldi magkasama. Pwede niya nang sabihin na magkasama si Senator Marcoleta, nahuli ni Senator Marcoleta si Saldi. Baka ganoon eh. Alam mo yun, nakuha nyo, sa sobrang kaparanoid yan, hindi nakakapagtaka na pwede hindi chore lang to pero hindi nakakapagtaka na pwede sila maniwala sa AI kagad kasi nga paranoid sila sa problema sa mga Sara. 'Di ba? Andiyan ututok nila eh. Tarantan na lahat sila kaya hindi na sila nakapag-isip ng tama. Napakadali din sa dang. Tama kung nakapag-isip sila ng tama, inuuna yung gasolina mataas. 'Di ba? Sigaw na sigaw si Kong Rebiste, hindi nila pinakikinggan. Mas inuuna impeachment kaysa problema ng bansa. Kita nyo? Kung gaano sila talaga diyan. Gusto tayo ng flood Nasaan control. ba yung Dutch Embassy, yung Czech Republic Embassy? Anong address niya? Karabang na Makati lang ata. Oo, Makati. anong mas malapit? Makati po. Europe o Makati? Kaya lang. Europe ang mas malapit. Tingnan mo na. Ang Makati kasi, Opo. napakainit. Walang spring nun eh. Sa Europe, Spring. springtime. Ay, Pahiya ka dito. Yusek, Sek, pahiya ka dito. 'Di ba? Kasi parang gumagala ka sa Europe. Anong gusto mo? Napatunayan niyo nang wala diyan talaga eh, na ba't ka pupunta pa? Sinasayang pamasahe. Pamasahin namin yan, di yung pamasahe yan. 'Di ba? Pera ng taong bayan yan. Okay sana kung gastos niyo yan eh. Walang problema kahit doon na kayo tumira eh. Gastos namin yan, pera ng taong bayan yan. Tama, mali? Di ba? Okay, maraming salamat sa inyo kay Senator Dante Marcoleta. Buti may tayo Senator na mag-isip. Maraming salamat. Hanggang dito lang po. Paalam po sa inyong lahat.